Sa pong mapagpalang hapon sa lahat. Welcome po sa Grace Fellowship Church. Dalangin po natin na sana makahabol po at makarating ng mapayapa ang ating pong mga ibang kapatiran sa ating pagsamba ngayong hapon. Ang GFC po ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipanang pamumuhay sa isa't isa sa aming pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo at pagpapahayag ng kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran po ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa po ang aming statement of faith sa aming website sa gfc.com.ph. At kung kayo po ay aming bisita ngayong hapon at may katanungan, mangyari pong lumapit tayo sa aming reception table dyan po sa likuran sa may entrance pagkatapos po ng aming panambahan. Ikalulugod po naming sagutin ang inyong mga katanungan. Ngayong hapon po si Brother Ian ay mangaral sa ikalawang bahagi ng ikalawang Korinto, Kabanata 12. Tatalakayin po niya mga talata 7 hanggang 10, kung saan ang Apostol Pablo ay nagbigay ng isang salaysay kung paano siya pinanatiling pagkumbaba ng Diyos sa kabila ng kanyang kabagabagan. Ang ating Diyos ay ang ating kaaliwan, ating pong comfort and joy at kagalakan sa panahon ng ating problema at pagdurusa. Sabi nga po sa Hebreo 4:14 hanggang 16, kaya nga magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan, doon mismo sa harap ng Diyos. Siya ay walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang ating pinakapunong paring ito ay nakaunawa ng ating mga kahinaan. Sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanmay hindi siya nagkasala. Kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Imbitahan ko po kayong tumayo at simulan po natin ang pag-aawitan, A Mighty Fortress. Diyos natin ay muog na matibay. Awit po tayo. Diyos natin ay muog na matibay, di natitinag ng kagulan. Sa ating laging umagapay, tayo'y di pinababayaan. Kahit lumusok man ang diablong kaaway, tayo'y walang takot dahil may tagumpay. Tayong sa Diyos ay nananahan. Kung sa sarili tayo manahan, tayo'y hindi makalalaban. Kung di si Kristo ang asahan, tayo'y walang panghahawakan. Sa pag-iinit niya at ang kaligtasan, hindi masasali kanyang kalakasan. Kaya siya ang pagtiwalaan. Dumagsama mga kaaway, mga kampo ng kadiliman.
biyaya ang nagliligtas sa atin. Ito ay biyaya na nagpapabanal sa atin. Ang biyaya na nagbibigay sa atin ng pagkaunawa sa salita. Ang biyaya na nagbibigay sa atin ng karunungan upang isagawa ito. Ito rin ang biyaya na nagbibigay sa atin ng kapangyarihan madaig ang tukso at kasalanan. Ang biyaya na nagpapahintulot sa atin na sundin ng Panginoon, nagbibigay daan sa atin na maglingkod sa Kanya. At ang biyaya na nagdadala sa atin sa pamamagitan ng pagdurusa ng may pagtitiis at nag-aangat sa atin sa kabiguan at sakit. By grace can we enter, only by grace can we stand, not by our human endeavor, but by the blood of the Lamb. Into your presence you call us, you call us to come. Into your presence you draw us. Now by your grace we come. Now by your grace we come. Lord, if you mark our transgressions, who would stand? Thanks to your grace we are cleansed by the blood of the Lamb. Lord, if you mark our transgressions, who would stand? Thanks to your grace we are cleansed by the blood of the Lamb. Only by grace can we enter, only by grace can we stand, not by our human endeavor, but by the blood of the Lamb. Into your presence you call us to come. Into your presence you draw us. Now by your grace we come. Now by your grace we come. Lord, if you mark our transgressions, who would stand? Thanks to your grace we are cleansed by the blood of the Lamb. Lord, if you mark our transgressions, who would stand? Thanks to your grace we are cleansed by the blood of the Lamb. Only by grace can we enter, only by grace can we stand, not by our human endeavor, but by the blood of the Lamb. Into your presence you call us, you call us to come. Into your presence you draw us. Now by your grace we come. Now by your grace we come. Now by your grace we come. Ang
mismong buhay po natin ay nabubuhay sa isang kapaligiran ng biyaya, environment of grace. Binibigyan tayo ng Diyos ng kasaganaan, ng biyaya, na higit pa sa ating mauunawaan sa mga tuntunin ng karangyaan, ng kalabisan, ng kapunuan, at ng kayamanan. Ang ating Diyos ay nagbibigay ng sapat at higit na sa sapat, at ang palustos ay hindi kailanman nababawasan. Binigyan niya tayo hindi lamang ng biyaya, kundi lahat ng biyaya. Hindi lamang lahat ng biyaya, kundi lahat ng biyaya na sumasagana. Hindi pa minsan-minsan, ngunit palagi. Pagkakaroon ng lahat ng sapat sa lahat ng bagay. Amen. The burdens grow greater, send it more strength. When the labors increase, to added affliction, He added His mercy to multiply trials, His multiplied peace. His love has no limit, His grace has no measure, His power has no boundary known unto men. For out of His infinite riches in Jesus He giveth and giveth and giveth again. Exhausted, our store of endurance, and our strength has failed ere the day is half done. We reach the end of our hoarded resources. Our Father's full giving is only begun. His love has no limit, His grace has no measure, His power has no boundary known unto men. For out of His infinite riches in Jesus He giveth and giveth and giveth again. His love has no limit, His grace has no measure, His power has no boundary known unto men. For out of His infinite riches in Jesus He giveth and giveth and giveth again. For out of His infinite riches in Jesus He giveth and giveth and giveth again. Manatili po tayong nakatayo para po sa pagbasa mula sa banal na kasulatan. Isaías, mga kabanata 45, talatang 5 hanggang 7. Ako si Yahweh, ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Palalakasin kita kahit hindi mo ako nakikilala. Ginawa ko ito upang ako ay makilala mula sa silangan hanggang kanluran at makilala nila na ako si Yahweh. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Ako ang lumikha ng dilim at liwanag.
Ako ang nagpahintulot ng kaginhawaan at kapahamakan. Akong si Yahweh ang nagpasya ng lahat ng ito. Hello. Magandang hapon po. Kaya tayo po ay manalangin habang naayos po ang ating audio. Let's pray. Father God, indeed, Ikaw po ay karapat-dapat na papurihan sa lahat, luwalhatiin, parangalan, at sambahin. Ikaw po nakasasaklaw sa lahat ng bagay. Tunay nga po, Ikaw ay lubos na nagahari at makapangyarihan sa lahat. Tunay nga na kapag amin pong pinagmamasdan kung sino ka, kung ano ka nga po, Panginoon, ay nakikita rin naman namin, ang liit lang po namin. Sino po kami? Wala. Mga alabok sa iyong harapan. Kaya naman tunay nga po na ikaw ay dapat papurihan. At gayon din, sa amin pong patuloy na paglapit sa iyo, ay nakikita rin naman po namin ng aming karumihan. Tawarin niyo po kami sa aming pong mga pagkakasala. Sa mga nakalipas na araw, Panginoon, sa mga bagay na ginawa, hindi ginawa, Panginoon, na nagdudulot ng hindi po nagbibigay ng kapurihan po sa iyo. Patawarin niyo nga po kami. At salamat din naman sapagkat tapat ka po na magpatawad sa amin. Panginoon, salamat din sa lahat ng mga bagay na patuloy niyo pong ipinagkakaloob, sa mga biyaya sa bawat araw. Tapat ka at hindi ka po nagkukulang. Tunay nga po, ang biyaya mo ay sapat sa aming lahat. Salamat din po, Panginoon, na patuloy ka nga pong kumikilos sa aming pong lahat, Panginoon. Tinataas po namin ang mga bagay, Panginoon, na sa aming puso, Panginoon, ngayon. Patuloy ka nga po na maghari, patuloy ka nga po na kumilos, maging sa aming pong bansa, Panginoon, nakikita niyo po at di po lingid sa iyo na may parating nga po, ito na nga ang bagyo, Panginoon. Maaari niyo po bang pag-ingatan ang mga buong bansa po namin, ang aming mga kababayan, lalong-lalo na ang mga hinira mo, Panginoon. Nawa, Lord God, ay hanggat maaari, Panginoon, ay walang magkaroon, Panginoon, ng hindi magandang pangyayari. Pag-ingatan niyo po ang bawat isa. Gayon din, Panginoon, tinataas po namin sa iyo, maging ang gobyerno po namin, na kayo po ang siyang patuloy na kumilos at hayaang makapamuno po sila ng may katarungan sa aming pong bansa. Father God, we also pray at tinataas po namin sa iyo ang iyo pong iglesia, maging ang Universal Church, Panginoon, sa buong mundo. Panginoon, meron po kaming mga kapatid na mga nagdaraan sa matinding pag-uusig. May mga pinapahirapan, may mga pinapatay. Dalangin namin ang lakas para sa kanila at gabay, comfort, Panginoon, habang pinagdaraanan ng mga ito. Maging dito po sa lokal na iglesia, Panginoon, na aming kinabibilangan sa GFC, Panginoon. Tinatas din po namin na patuloy na kayo po ang manguna sa pamumuno po ng aming pong mga pastor. Nawa, Lord God, ay patuloy po ang direksyon namin ay patungo po sa iyo, papalapit sa iyo, at sa patuloy na pagpoproklama ng iyo pong kabutihan sa lahat ng dako na amin pong mapuntahan. Panginoon, sa oras po na ito, tinataas din naman namin na nawa po, Panginoon, kayo po ang manguna. Hayaan niyo po na ang salita mo ay maging napakalinaw sa aming kaisipan, pumasok sa aming mga puso, at kami ay magpasakop sa iyo. Nawa nga po, Lord God,
ay amin pong makita ang kaluwalhatian muhis ng Panginoong Hesus sa amin pong gagawing pag-aaral. So much so na kami po ay magpasakop sa lahat ng araw ng aming pong mga buhay. Salamat po at sa iyo po namin itinataas, Ama, ang lahat ng ito sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Muli, isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. At it's understandable na yung konti lang po tayo dahil nga po sa bagyo. But anyway, tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa 2 Korinto. For sure, or sigurado po, lahat po tayo dito ay nakaranas na ng kahirapan or problema, suliranin. Maaring mabibigat pa nga na mga suliranin. And sa mga sitwasyon po na yon, ay maaaring isipin po natin kung bakit kailangan nating pagdaanan ang mga paghihirap o problema. Mga sitwasyon na talagang nakapanghihina, nakapanlulumo. Sometimes, hindi mo na nga gustong kumilos pa pagka dumadaan po sa ganong mga sitwasyon, mga problema. Like cancers, kagaya ng kawalan ng hanap buhay, o kagaya ng mga natural calamities, bagyo o lindol man, or pagkawala ng mga mahal sa buhay, at lahat pa ng mga iba't ibang mahihirap na sitwasyon. Sa mga talata na ating pong pag-aaralan ay ipapakita po sa atin ng Diyos pamamagitan ng buhay ni Apostol Pablo. Ano ba yung tamang pananaw o perspektibo patungkol po sa usapin na ito? Upang sa ganun ay mas lalo ang hinirang ang mananampalataya, ang Kristiyano ay mas maging epektibo at kagamit-gamit bilang mga alipin ng hari sa kanyang kaharian. Yan po ang ating makikita sa mga talata ngayon. Samahan niyo po ako na basahin ang 4 na talata na ating pag-aaralan. Maaari po tayong tumayo. 2 Korinto, Kabanata 12, mga talatang 7 hanggang 10. Sabay po nating basahin. Lalo na dahil sa kalabisan ng mga pahayag, kaya't upang ako'y huwag magmayabang ng labis, binigyan ako ng isang tinik sa laman, isang sugo ni Satanas, upang ako'y saktan, upang ako'y huwag magmalaki ng labis. 3 ulit akong nanalangin sa Panginoon tungkol dito na lumayo sana ito sa akin. Subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong nagmamalaki na may galak sa aking kahinaan, upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Kaya, alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan, paglait, kahirapan, pag-usig at mga sakuna, sapagkat kapag ako'y mahina, ako nga ay malakas. Makakaupo na po ang lahat. Palain ng Panginoon ang kanya pong mga salita. Sa nakaraang pag-aaral po natin, nakaraang linggo, ay nakita po natin na ang Apostol Pablo ay napuwersa po na mag-engage sa isang pagmamalaki na tinuturing na niyang kamangmangan, isang kamangmangan na pagmamalaki or foolish bragging. Ito ay sapagkat ang mga taga-Korinto po ay nakita po niya kung paano po sila tumutugon sa mga huwad na mga tagapagturo or aka super apostles. At yung tumutugon sila sa kanila at sa kanilang mga akusasyon laban kay Apostol Pablo. At kagaya ng ating mga nakaraang pag-aaral, si Apostol Pablo po nakita natin at naunawaan po natin na hindi naman talaga po siya mayabang o mapagmataas. Ito po ay hindi talaga karakter ni Apostol Pablo. Kaya kahit po dun sa kanyang ginawa na paghahayag ng mga
pangyayari sa kanyang buhay, yung po ang kanyang pagmamayabang ay patungkol sa kanyang mga kahinaan. And last Sunday, sa ating pong pag-aaral, nakita po natin yung unang bahagi kung saan ay pinakita ni Apostol Pablo, naging open po siya sa isang kamanghamanghang pangyayari sa buhay niya, karanasan, kung saan ay siya po ay nakatanggap ng revelasyon at gayon din naman karanasan sa langit. Kamangha-mangha. Sa ikalawang bahagi po nito ng pag-aaral natin yun, makikita po naman natin yung kumbaga pangontra doon po sa karanasan po na yan. Yung ating pong paksa or title ng pag-aaral, Tulos sa Laman. Biyayang sapat mula sa Diyos. Hindi ko po alam kung may nakakaunawa pa po ng tulos. Yung salitang tulos. Sa translation po natin na binasa, ito ay tinik. Yan. Mayroon po tayong dalawang bahagi ng pag-aaral. Ang layunin ng tulos sa laman, yan po ay sa talatang 7. Ikalawa naman po, ang epekto ng tulos sa laman, mga talatang 8 hanggang 10. Sa unang bahagi, ang layunin ng tulos sa laman, verse 7. Mas mainam po na balikan po natin yung naunang talata para mas makuha po natin ang kahulugan. So, simulan nating basahin muli sa verse 6. Sabi niya, ngunit kung nais kong magmalaki, ay hindi ako magiging hangal, sapagkat ako'y magsasabi ng katotohanan. Ngunit nagpipigil ako upang walang sinumang mag-isip ng higit tungkol sa akin, kaysa kanyang nakita o narinig sa akin. Verse 7, lalo na dahil sa kalabisan ng mga pahayag, or sa ibang translasyon, sa magandang balita, sa dami ng kamanghamanghang mga bagay na nasaksihan ko. Alam po ni Apostol Pablo, itong mga kapahayagan at karanasan na kanya nga pong binahagi, na ang mga ito ay maaari din namang magdulot sa kanya ng somehow pagmamataas, pagmamayabang. And again, sa tinuro po ni Pastor George last Sunday, idiniin po doon na muli, hindi po kasama sa karakter o katangian ni Apostol Pablo ito, ang pagmamataas. It's so out of his character. Kaya nga, mahabang panahon ang lumipas muna bago niya ihayag yung kamangha-mangha, kagilagilalas na karanasan na iyon. It took 14 years para po niya ito masabi. But it was necessary o kinakailangan ilabas niya. Kumbaga, sa salitang kanto, ilabas yung alas. Kailangan niya pong sabihin itong bagay na ito para makita po nila na ang mga akusasyon sa kanya ng mga huwad na tagapagturo ay hindi po talaga totoo. At talagang totoo si Apostol Pablo, lehitimo na apostol ni Kristo. Sa pagsasabi ng mga karanasan pong iyan na kanyang pinagdaanan, makikita po natin na napakaingat po niya sa kanyang pagsasalaysay. Yung tono, kung papansinin po natin, hindi po pabida sa salita po natin. Hindi po pabida yung kanyang pagsasalaysay. Kaya talagang makikita po natin sa kanyang karakter ay wala pong pagmamataas. Mga kapatid, wala pong higit na nakakapagtulak sa isang tao, maging sa ating pong mga Kristiyano, sa pagmamataas or pride, maliban sa mga tagumpay na naranasan po natin. Ang mga katagumpayan sa buhay, maging sa ministeryo, ay maaari po talagang pumasok dito sa ulo natin. At sabihin natin na tayo ang may kagagawan po nito.
Tayo ang dahilan kung bakit mayroon tayong katagumpayan at hindi natin ibigay sa Diyos ang kapurihan. Hindi po yung mga katagumpayan ang masama kung paano po tayo tumutugon sa mga yan. Kaya nga po si Apostol Pablo ay naging napakaingat sa kanya pong pagsasalaysay, maging nung mga karanasan po niya, na tinatawag nga niyang foolish bragging, maging dun sa mga katagumpayan. Mga kapatid, bilang lokal na iglesia, dapat po individually and collectively, sama-sama, ay bantayan po natin ang ating mga sarili sa kasalanan ng pagmamataas. Bakit? Kung si Apostol Pablo po ay hindi exempted sa kasalanan pong ito, tayo rin naman, ganun din po. Lalong-lalo na, meron po tayong pagkakataon na mahatak sa pagmamataas. Halimbawa na lamang, sa pag-unawa ng mga malalalim na mga katuruan, theological truths. Hindi po ito para to excuse yung ignorance or kawalan ng kaalaman at katamaran sa pag-aaral. Pero, mapapansin po natin, mga kapatid, na nagsisimula tayong magyabang sa mga kaalaman po natin, lalo na kapag kahit na hindi naman po natin kailangang banggitin yung mga theological truths and terms, binabanggit po natin. For example, ito sinabi rin po ni Brother Josh, double predestination, kenosis, hypostatic union. Hindi ko po sinasabing kayo lang po ito, pati po ako. Kinakausap ko po yung sarili ko dito. There are times na hindi po natin kailangan banggitin ang mga ito, pero nababanggit. Kailangan i-check po natin ano po ang reason kung bakit natin binabanggit ang mga ito. Sa biyaya po ng Panginoon, mga kapatid, ay pinahintulutan niya po ang mga ministeryo dito po sa ating iglesia, maging ang mga servants sa lokal na iglesia po natin. Subalit wag po nating kalimutan o wag po nating hayaan na ibaba yung ating pong pagbabantay, magpabaya po tayo at pumasok sa ating pong mga puso na kaya tayo nandito po ngayon ay dahil sa atin kakayahan, dahil sa ating lakas, dahil hindi po ganoon ang katotohanan. Ang katotohanan po ay tanging sa biyaya lamang po ng Diyos. Kaya niya po pinahintulutan tayong maging bahagi ng kaharian niya at maging mga tagapaglingkod ng hari. Nakita po natin sa talatang ito yung puso po ni Apostol Pablo. Ngayon tignan po natin, paano naman ang pagkilos ng Diyos sa ganitong sitwasyon? Sabi po niya sa pagpapatuloy sa talatang 7, kaya't upang wag magmayabang ng labis, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman. Mayroon po tayong ilang mga obserbahan po dito. Una, sino ang nagbigay ng sitwasyong ito kay Apostol Pablo? Sino ba nagbigay nito? Makikita po natin na si Apostol Pablo ay kinikilala po niya na ang Diyos ang nagbigay ng sitwasyon pong ito, maging yung tinik sa laman. Ano po? Bakit? Paano natin masasabi? Dahil sa kadahilanan kung bakit ito binigay sa kanya. At ang kadahilanan, sabi po diyan, ay upang wag siyang magmayabang ng labis. Pananatili sa kababaang loob. Mabuti, it was good yung intention ng sitwasyon po na ito na ibinigay sa Kanya. Kaya naman malalaman po natin na ito ay mula sa Diyos. Every good thing ay magmumula po sa Diyos. Ito ay para sa Kanyang ikabubuti.
At yan po ay makikita natin maya-maya po. Ang Diyos po ang naglalaan, nagtatalaga, nagtatakda ng bawat sitwasyon sa buhay natin, lalo na sa mga Kristiyano. Kung ano po ang ating mga pinagdaanan, ano ang mga pinagdadaanan, at ano pa ang mga pagdadaanan po natin. Diyos po ang siyang nagtatakda. Siya po ay lubos na makapangyarihan, sovereign, at siya po ang may control sa lahat ng bagay. Yan po ang makikita po natin dito. Gaya na lamang na binasa po natin kanina sa scripture reading, kung paanong ginamit po niya ang isang hintil, a Gentile ruler, si King Cyrus. Sabi po doon ulit, ako ang Panginoon at walang iba, liban sa akin ay walang Diyos. Aking binibigkisan ka, bagaman hindi mo ako kilala. Upang malaman ng mga tao mula sa sikatan ng araw at mula sa kanluran na walang iba liban sa akin. Ako ang Panginoon at walang iba. Aking inilagay ang liwanag at nililikha ko ang kadiliman. Ako ay gumagawa ng kaginhawaan at lumilikha na ako ng kapahamakan. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat ng mga bagay na ito. Mga kapatid, kung dito nga po sa hintil na haring ito, maging sa Kanya ay kumikilos ang Diyos, gayon din naman po sa ating lahat. Wala pong ibang pinagmumulan ang ating pong mga sitwasyon, kundi sa pahintulot ng Diyos. God is indeed sovereign. Ikalawang obserbasyon, ano ang ibinigay ng Diyos kay Apostol Pablo? Sa talata, sabi pong muli, isang tinik sa laman, isang sugo ni Satanas upang ako ay saktan. Yung salita pong tinik or thorn sa English, sa original pong salita, scallops, ay nangangahulugan ng tulos. Yun po yung tulos. Or stake, isa pong matulis na kahoy. Kapag tumusok, ay nagdudulot po ng matinding sakit. Hindi po lamang basta maliit na tinik ng rosas. Ito po ay tulos. Ngayon, sa pagdetermina o pag-alam po kung ano ba itong thorn in the flesh or tinik sa laman, kahit po ang mga scholars ay hindi po nila ito matukoy. At wala naman po talagang specific na bagay na sinabi. Meron lamang pong tatlong posibilidad, ulitin ko lang po, na mga tinitignan ng mga scholars kung ano po o sinasabi nila kung ano po ito. Isa, ito ay sinasabi nila maaaring pisikal na karamdaman. Maaaring migraine or sakit sa mata, pamamaga ng mata, malaria, epilepsy, gallstone, rheumatism, intestinal disorder. Yan, meron tayo yan. Or even, kahirapan sa pagsasalita. So, maaaring yan po yung mga suggestion ng mga scholars kung ano po ito. Ikalawa, ito medyo wild. Sabi nila, ito ay tukso. It's a sexual temptation, sabi po nung iba. And then meron din naman po nagsasabi na ito, yung thorn in the flesh or tinik sa laman na binigay kay Apostol Pablo ay ang mga kalaban sa ministeryo. Ngayon, sa akin pong sa akin lamang po, ito ay opinion ko lamang po. Maaaring ito po ay yung mga kalaban nga po ni Apostol Pablo sa ministeryo. Meron pong mga bagay na maobserbahan po tayo within the context po ng ikalawang Korinto na maaaring ganun nga po. Bakit? Una, sa konteksto po ng chapter 10 hanggang 13 ay pinag-uusapan na po ni Apostol Pablo ang mga huwad na tagapagturo. Sila po talaga yung mga topic po dito na kalaban. Ikalawa, kung babalikan po natin yung word na tulos,
ito po ay muli nagpapakita ng matindi na pasakit. Ngayon, pag inaral po natin, ang matinding nagpapasakit po kay Apostol Pablo, base rin po sa mga nauna niya ng mga pahayag, ay ang mga kahirapan na pinagdaraanan sa iglesia. Gaya na lang ng sinabi po niya sa 2 Korinto 11:28, bukod sa mga bagay na nasa labas, ako'y araw-araw na nabibigatan sa alalahanin para sa mga iglesia. And then, yung kanya pong pagsasalarawan sa tinik sa laman. Ito po ay nilarawan niya, kung babalikan natin yung 7 talata, sabi po niya, ito ay sugo ni Satanas or messenger of Satan. Yung term po na messenger or sugo ay equivalent din po ito sa angels. Ngayon, sa maraming pagkakagamit po nung term na ito sa New Testament, ito ay tumutukoy talaga sa anghel. In this case, anghel o sugo ni Satanas. Ngayon, paano mangyayari ito? Kung ang Diyos ang nagpapahintulot, He is indeed sovereign, paano ito ay sugo ni Satanas? Paano mangyayari ito? Tandaan po natin mga kapatid, ginagamit po ng Diyos ang lahat ng bagay, maging si Satanas, upang magawa po niya at matupad po niya ang lahat ng mga plano at layunin niya. Kung atin pong maaalala, ganito po ang mga pangyayari sa buhay ni Job. Ganon din po. Makikita rin natin ang katotohanan na ito sa Genesis kay Jose. You meant it for evil, but God meant it for good. Maaari po na pinahintulutan ng Diyos itong sugo ni Satanas upang gamitin ng mga huwad ng mga tagapagturo sa Korinto laban kay Apostol Pablo. Kaya nga, napapahirapan po ngayon ang iglesia. Ang pinaka-minamahal ni Apostol Pablo, sunod kay Kristo. It's a stake or tinik sa laman. Muli, yun po ay opinion. Pwede po kayo mag-disagree sa akin later. Wala po kasi talagang in-specify or hindi po tinukoy kung ano po ito. Ngayon, ito, sabi po ng mga mga commentators po dito, maaaring maging napakainam po nito or it's for good ng mga mananampalataya sa lahat ng punto ng kasaysayan na hindi talaga tinukoy kung ano po yung thorn in the flesh or tinik sa laman. Bakit? Sapagkat makaka-identify po tayo kay Apostol Pablo. Whatever, anuman po ang nagpapahirap sa atin, anuman pong sitwasyon ito, maaari po nating ilagay din yung ating sarili sa sitwasyon ni Apostol Pablo. Sabi ni R.C. Sproul po dito, hindi so much na mahalaga kung ano yung thorn in the flesh. Ang mahalaga, ano yung i-accomplish nito o magagawa nito kay Pablo at ganoon na rin sa lahat ng mananampalataya sa lahat ng punto ng kasaysayan. At ito ay pagpapakumbaba at pagdepende sa grasya ng Diyos. So, tigil na natin yung debate. Huwag niyo na akong tanongin mamaya. Ano man po ang tinik o tulos sa laman na ito, tandaan po natin, ang Diyos na soberanya sa lahat ang nagpahintulot ng partikular na sitwasyon na ito sa buhay ng Apostol Pablo. Ganon din po sa atin kung meron po tayong nararanasan o mga mararanasan pa na mahirap na sitwasyon. Mga kapatid, wag tayong madala sa mga kaisipan na si Satanas ang soberanya. Hindi po siya. Maraming Kristiyano nakakalungkot po, natatakot kay Satanas. Para sa bawat hindi magandang pangyayari, kagaya ng aksidente, karamdaman,
Hindi po natin tinatanggi na maaaring instrumento si Satanas sa mga ito. Kagaya nga po ng nangyari kay Job sa lumang tipan. Subalit maliwanag din naman po sa buhay ni Job, maging dito sa buhay ni Apostol Pablo, na hindi po si Satanas ang boss. He's not in charge. Alam po nating ang Diyos at siya lamang ang in charge at may control sa lahat ng bagay. Muli, pinapahintulutan ng Diyos at ginagamit niya po ang bawat sitwasyon, maging nga po ang mga kalaban, mga demonyo, para ma-achieve ang kanya pong plano, ang kanyang layunin. Yan po ang katotohanan. Ikatlong obserbasyon, bakit binigay ang bagay na ito? Muli sa talatang 7, 2 beses niya sinabi, upang ako'y wag magmayabang ng labis, upang ako'y saktan, upang ako'y wag magmalaki ng labis. Ito po ang layunin kung bakit pinahintulutan ng Diyos itong tinik sa laman o tulos sa laman na sugo ni Satanas na dumating kay Apostol Pablo. Dahil po sa matindi na tendency ni Apostol Pablo na magmataas. Bakit? Dahil po dun sa kanyang karanasan. Sa verse 4. Dahil po dun sa tendency na yun. Kaya po, ibinigay po ito sa kanya o pinahintulot po ito ng Diyos sa kanya. Ito po ay pangontra sa laman ni Apostol Pablo. Pangontra sa pagmamalaki upang wag po siyang mapunta sa ganoong bagay. Ang Diyos po ay may layunin sa bawat sitwasyon. Kaya niya po pinapahintulutan ang bawat mga pangyayari, lalo na po ang mga paghihirap sa buhay, lalo ng mga mananampalataya. Ito po ay para sa ating pong pagbabanal or sanctification. Para mahubog po tayo sa pagiging tulad ng kanyang anak, si Kristo. Roma 8:28, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin, sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya, at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon siya ay naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Verse 30, ang mga pinili niya noon, panguna ay kanyang tinawag, at ang mga tinawag ay kanyang pinawalang sala, at ang mga pinawalang sala ay kanyang binahaginan ng kanyang kaluwalhatian. May layunin po ang Diyos sa bawat pangyayari. Ginagamit niya po ang mga ito. If I may overemphasize, ang mga mahihirap na sitwasyon upang banalin ang mga hinirang, ang mga banal, maging tulad lalo ni Kristo. For the greater usefulness, mas lalo pa pong pagkakagamit at pagiging epektibo sa kaharian niya. Nakita po natin ito sa maraming pagkakataon sa Biblia. Muli, si Jose, tinapon sa balon, binenta sa ibang mga lahi, inakusahan ng kasinungalingan, kinulong, kinalimutan, and then later, ginamit sa pagliligtas sa bansang Israel. Si Apostol Pedro, naliglig, gaya ng trigo, malaon po, pagkalipas, siya po ay pinapanumbalik ng Panginoon at ginamit sa makapangyarihang paraan sa iglesia. Yan po ang katotohanan. Wag po tayong madala sa kaisipan na kapag ikaw ay na kay Kristo, dapat lahat maganda eh. Dapat smooth sailing eh. Yung mga problema mo, dapat mawala yan. Magiging matagumpay ka sa buhay.
Makukuha mo lahat ng mga pinapangarap mo. Bahay, sasakyan, asawa, at kung ano pa man. Alam niyo po, mas madalas, kabaligtaran po ang nangyayari. Pero yun ay dahil sa alam po natin na ang Diyos ay lubos na makapangyarihan na nagpapahintulot sa mga kahirapan na dumadaan sa buhay ng mananampalataya upang banalin niya po tayo. Kaya naman, sabi nga ni Santiago, marami sa atin, memory verse po ito, 1 verse 2, mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y nahaharap sa sari-saring pagsubok. Yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyo, sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. At inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Ito po ang biblikal na pananaw o perspektibo. Paano natin titignan ang mga paghihirap, ang mga troubles sa ating pong buhay? Meron ka bang sakit na malubha? A life-threatening illness? Nasa bingit ka ba ng pagkakawala ng iyong kabuhayan o nawalan ka na nga talaga? Namatayan ka ba ng mahal sa buhay? Tandaan po natin, pinapahintulutan po ng Diyos ang lahat ng ito para sa ikabubuti natin, sa pagbabanal po natin, mga kapatid. Ngayon, anong epekto nito kay Apostol Pablo? Nitong tulos sa laman. Ikalawang bahagi ang epekto ng tulos sa laman. Una, pagdepende sa Panginoon sa panalangin. Verse 8, 3 ulit akong nanalangin sa Panginoon tungkol dito na lumayo sana ito sa akin. Pansinin po natin na hindi po nag-exorcism si Apostol Pablo. O hindi niya nilabanan ang dyablo ng siya lang po. Subalit ang ginawa po niya ay tinaas niya po ito sa Panginoon sa pananalangin. Mga kapatid, laging yung mga mahihirap na sitwasyon, ang siya pong nagtutulak sa atin papalapit sa Diyos. Ang siya pong humihila sa atin pababa, paluhod sa ating mga tuhod sa pananalangin. Sa mga katagumpayan, mga karangyaan, hindi ko po sinasabing masama po yun. Magkaroon po ng katagumpayan at karangyaan. Subalit sa mga ganun pong mga pagkakataon, mas madalas po kaysa hindi, nakakalimutan natin ang Diyos. Nag-i-enjoy lang po tayo. Pansinin po natin, kapag nakatanggap tayo for the first time ng mabigat na balita ng problema, hindi po ba nagiging mas intense yung ating panalangin? Umiiyak tayo para sa pagtulong ng Diyos. Ang panalangin ay gamot sa bawat sugat, lunas sa bawat karamdaman, at kapag tayo'y pinahihirapan ng mga tinik sa laman, dapat nating idulog ang ating sarili sa panalangin. Sabi ni Matthew Henry. Ngayon, si Apostol Pablo ay kinilala po niya, ultimately na ang Diyos po ang nagbigay sa kanya ng sitwasyon po na ito, mapanakit na sitwasyon na ito. At maganda, maayos po ang layunin upang hindi po siya magmalaki ng labis. At pagkatapos, saan siya initinulak nito? Sa pananalangin sa Panginoon. At pansinin niyo po ang pananalangin niya. Pinanalangin niyang ito ay mawala. Ang pananalangin po para sa pag-alis ng mga pagsubok, kung ano man po ito. Ito po ay pagpapasako pa rin sa ating Diyos. Hindi po mali yun. Idulog pa rin po natin sa Panginoon. Natulungan niya tayo
At kung maaari ay alisin ang mga ito sa atin. Gaya na lang po ng ginawa ng Panginoong Hesus. Kung paano po siyang nanalangin sa hardin ng Getsemani para lumipas sa kanya ang kopa ng puot. Ilang beses nanalangin si Apostol Pablo, 3 beses niya po itong pinanalangin. Pinapakita po nito na talaga pong nakipagbuno siya sa pananalangin para po ito ay alisin sa kanya. Yung mahirap na sitwasyon ay talaga pong itinulak po siya sa tuloy-tuloy na pananalangin at pagdepende sa Diyos. Nagtiyaga po siya. And again, gaya ng ating pong Panginoong Hesus, 3 beses din po niya itong ginawa na ipinanalangin na lumipas sa kanya ang kopa. Dapat po nating dalhin sa Diyos ang lahat ng bagay sa ating buhay sa pananalangin po. Knowing na siya po ang nagpapahintulot ng lahat at siya po ang may kontrol ng lahat. Yan po ba ang ginagawa natin kapag tayo ay dumaraan sa pagsubok? Kopyahin po natin si Apostol Pablo. Tularan po natin ang Panginoong Hesus. Ikalawang epekto, pagdepende sa biyaya ng Panginoon, verse 9, subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ngayon, ang tugon po ng Panginoon sa panalangin ni Apostol Pablo, obviously, ay hindi po sumang-ayon sa ipinanalangin niya. Pero hindi po ibig sabihin na hindi po tumugon ng Panginoon. Tumugon po siya. Nga lang, sa ibang paraan. Ibang paraan. Ang pagtugon po niya ay ayon sa kanyang kalooban at layunin pa din. Tandaan po natin ang Diyos ang nakakaalam ng pinakamainam, the best, para sa ating lahat. Upang tayo po ay makalakad, makapamuhay ng ayon sa kalooban niya na kung saan ay maluluwalhati siya. Ngayon, mula po doon sa hindi maaaring banggitin, unutterable revelation sa verse 4 na natanggap ni Apostol Pablo, ang tugon, makikita po natin dito yung tugon ng Panginoong Hesus naman. Ng klaro o malinaw na mensahe kay Apostol Pablo na maaari at pinasa niya sa mga taga-Korinto at tinatanggap din natin ngayon. At dapat din nating ipasa sa iba. Ang sabi ng Panginoon kay Apostol Pablo, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya nga po, habang nasa gitna ng matitinding pagsubok na inilaan ng Diyos, tulos sa laman, ang Panginoon ay nagbigay kay Apostol Pablo ng pangako na ang kanyang biyaya ay sapat para sa kanya. Ibig sabihin, susuportahan siya ng Panginoon. Hindi ito magkukulang sa kanya. Lahat ng mga all the graces na kanyang kakailanganin upang pagdaanan po ito, ay ibibigay ng Panginoon sa kanya upang hindi siya ultimately bumagsak. Ang biyaya, ibig sabihin ng biyaya, it's the unmerited favor o hindi karapat-dapat sa ating kagandahang loob ng Diyos. Binigay sa atin na mga hindi karapat-dapat sapagkat tayo makasalanan. Ang biyaya ng Diyos, ang siya pong dahilan kung bakit po natin nauunawaan ang Ebanghelyo. Sa biyaya lamang po ng Diyos, kaya tayo ay napatawad. Dahil lang po sa biyaya ng Diyos, kaya po tayo kabilang ngayon sa kanyang pamilya, ang iglesia. Dahil lamang po sa biyaya ng Diyos, kaya po tayo lumalago sa pananampalataya. Dahil lamang po sa biyaya ng Diyos kung bakit po tayo nagiging kagamit-gamit sa kaharian niya. Dahil lang po sa biyaya ng Diyos kung bakit po tayo may kakayahang magproklama
ng ebanghelyo ng Diyos, ng magandang balita sa iba. Dahil lamang po sa biyaya ng Diyos kaya tayo nakakaiwas sa kasalanan. Dahil lamang sa biyaya ng Diyos, kung kaya't kaya po nating pasanin, pagdaanan ng mga mahihirap na sitwasyon. Gaya ni Apostol Pablo, lahat ng pinagdaanan niya sa chapter 11 na binanggit po niya. Ang mga latigo, ang mga pambubugbog, ang mga shipwrecks, mga endangerments or mga hinarap po niya na panganib, ang pagkagutom. And yes, maging po ang hirap na dinadaanan niya sa loob ng iglesia. Dahil lamang po sa biyaya ng Diyos, kaya niya po ito napagdaanan at napagtagumpayan. Sabi ni Apostol Juan, at mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat ng biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Waves of grace. Alon ng biyaya. Biyaya after biyaya. Hindi nagkukulang ang biyaya ng Diyos. Ikalawang Pedro, ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ng lahat ng mga bagay na kailangan natin sa buhay at pagiging makadiyos. All has been given para makapamuhay ng makadiyos dahil sa biyaya niya. Tayo po ay pinangakuan na ipoprovide, ibibigay po sa atin ang lahat ng kakailanganin natin para makapamuhay bilang mga Kristiyano sa anumang aspeto ng buhay po natin. Tayo po ay naligtas dahil lamang sa biyaya ng Diyos. At makapamumuhay lamang po tayo ng matapat dahil lang din po sa biyaya ng Diyos. Ngayon, ang disenyo kung bakit ang disenyo na binigay ng Panginoon para po dito ay upang ang kapangyarihan po niya ay maging sakdal sa kalagitnaan ng kahinaan ng Apostol Pablo. Nagiging sakdal ang kapangyarihan sa kahinaan. Ibig sabihin lamang po, ang kapangyarihan ng Diyos ay higit na nakikita na pagmamasdan sa kahinaan ng tao. Man's extremity is God's opportunity. O kapag ang tao ay wala nang magawa, doon nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Matthew Henry. Ang tinik po sa laman na ito, kung ano pa man po ito kay Apostol Pablo, bagamat hindi po ito inalis ng Panginoon, kahit na ipinanalangin niya, ang siya pong magtutulak at nagtulak kay Apostol Pablo na umasa at dumepende sa sapat na biyaya ng Diyos. At dahil po dyan, ang kapangyarihan ng Diyos ay nakita, fully displayed sa buhay po ni Apostol Pablo. Ito pong sapat na biyaya po na ito o biyayang sapat, sufficient grace, ay available po sa atin din naman, na nagbibigay po sa atin ng lakas upang mamuhay ngayon ng makadiyos sa anuman pong ipinahintulot niyang kahirapan na dumaan sa atin. Ang dapat po nating maunawaan, mga kapatid, at matutunan is to fully lubusan po tayong magtiwala sa Kanya at dumipende sa biyaya niya. Makita natin ang pagkilos ng Diyos sa ating mga kahinaan. Ngayon, kung tayo, ano kayang magiging sagot natin sa hindi ng Diyos? What would be our response to God's no? Si Apostol Pablo kaya, nag-react ba siya ng violently? Nagurmentado ba siya dito? Ikatlong epekto
pagmamalaki at kasiyahan sa kahinaan para sa kapangyarihan ni Kristo. Sabi niya sa pagpapatuloy po ng verse 9, ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Di gaya po ng mga super apostles o ng mga huwad na tagapagturo na nagmamayabang sa kanila pong mga pansariling pamantayan ng lakas. Si Apostol Pablo po, he welcomes po itong mahirap na sitwasyon na nilaan sa kanya ng Diyos by glorying sa pagmamalaki. Ano man po ito, physical, emotional, o ito man ay mga kaaway sa ministeryo. Bakit? Bakit niya winelcome po ito? Dahil sa kanyang pagpapakumbaba, sa ilalim ng mahirap na sitwasyon pong ito, ang kapangyarihan ni Kristo ang siya pong makikita at maitataas sa pamamagitan niya. Balik na naman po siya doon sa kanyang sinabi. 11:30, kung kailangang ako'y magmamalaki sa mga bagay na nauukol sa aking kahinaan. Kaya nga sa halip na magurmentado po siya, nagagalak po siya na nagmamalaki. Napagdaanan po ito ang tinik sa laman. Kahit na hindi po ito alisin ng Panginoon sa kanya. Dahil sa pamamagitan po nito, ang kapangyarihan ni Kristo ay lalong sumasa kanya at nakikita. Muli, sa kapakumbabaan at kahinaan ng mga mananampalataya, lalong makikita, lalong naihahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Ito po ay malaking dagok para sa mga super apostles na talagang gustong-gusto. They love na mayabang sa kanila pong lakas sa sarili nila at karunungan. And sadly, tinanggap po sila ng iba sa mga taga-Korinto. Ngayon, hindi lamang po nagmalaki si Apostol Pablo na nagagalak sa kahinaan pong ito. Sabi pa niya, kaya't alang-alang kay Kristo ako ay nasisiyahan sa mga kahinaan, paglalait, kahirapan, pag-uusig at mga sakuna, sapagkat kapag ako'y mahina, ako nga'y malakas. This is mind-blowing. Paul is pleased, delighted. Natutuwa po siya. On behalf, alang-alang sa ngalan ni Kristo na pagdaanan ang mga kahirapang ito. Ang mga binanggit niya, kahinaan. Anumang mga kahirapan na maaaring dulot ni Satanas at lahat ng mga kampo niya sa mundo. Paglalait o insulto dahil sa pagsunod niya kay Kristo. Kahirapan, ibig sabihin pagkabagabag or distress. Mga pag-uusig, pang-aaway sa Kanya, mga sakuna. Muli, ito ay counterintuitive or salungat sa likas nating mga tao na masiyahan or to delight sa anumang mga bagay na ito. Bakit? Bakit ganito si Apostol Pablo? Sabi niya, sapagkat kapag ako'y mahina, ako nga'y malakas. For when I'm weak, then I'm strong. Isa sa mga sikat na mga linya ni Apostol Pablo o maging sa Biblia. Nasa mga awitin po yan. Oftenly quoted by Christians. Ngayon alam po natin ang konteksto nito. Na dahil ang Diyos ay lubos na makapangyarihan or His sovereign, siya pong nagpahintulot kay Apostol Pablo ng tinik sa laman na ito kung ano pa man po ito ng paghihirap na yan. At hindi po ito inalis sa kanya kahit na pinanalangin na niya ng 3 beses. Yun doon po nagmumula. Bakit po siya
nasisiyahan, na manatili, pagdaanan ang mahirap na pangyayari po, na kaganapan po na ito, na bagay po na ito sa buhay niya. Dahil sa kanyang kahinaan, ang biyaya at kapangyarihan, ang lakas ng Diyos ay na binibigay po sa kanya ay lalo pong makikita at mahihayag. Muli, di tulad ng mga huwad na guro na talagang gustong-gusto po nilang tinataas ang kanilang sarili at dinidisplay yung kanilang mga karunungan at lakas. Si Apostol Pablo, after lamang po siya sa kaluwalhatian ng Diyos na nakikita sa kapangyarihan niya dahil sa kahinaan ni Apostol Pablo. He was delighted dahil mas lalong nakikita ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Muli, sigurado ko po na lahat po sa atin dito, bawat isa po sa atin may pinagdaraan ng suliranin ngayon. Magkakaiba na uri, magkakaibang antas ng kahirapan. Ano ang dapat nating gawin? Habang dumadaan tayo sa mga pagsubok na nakuha natin sa modelo ni Apostol Pablo. First, kilalanin po natin at magpasakop po tayo sa soberanya ng Diyos. Muli, lahat ng mga sitwasyon na meron po tayo ay nasa kapangyarihan ng Diyos. Wala pong lumalagpas sa kanyang kapangyarihan at pamamahala. At sigurado, meron po siyang layunin para sa bawat sitwasyon na ating pinagdaraanan. Ultimately, upang tayo ay mahubog sa pagiging tulad ni Kristo. Gaya ni Apostol Pablo. At gaya rin naman niya, maaari po nating iapila sa Diyos sa panalangin ang mga ito. Nga lang, masabi po natin sa huli, wag ang kalooban ko ang masunod kundi ang sayo. Not my will, but yours be done. Bilang pagpapasako po natin. Ikalawa, dumipende po tayo sa biyaya ng Diyos. Ang kanya pong biyaya ay sapat sa lahat, nakita po natin. Kaya naman mararapat po lamang na tayo ay magtiwala sa Kanya habang dumadaan po tayo sa anumang mahirap na sitwasyon ng ating pong buhay at hindi manalig sa ating sariling lakas at dunong lamang. Anong dahilan? Upang mas lalo pong makita ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Then, gaya ni Apostol Pablo, masisiyahan po tayo na makita ang kapangyarihan ng Diyos kahit po sa ating mga kahinaan. Lastly, kung nagtataka ka po, o nag-iisip ka patungkol po dito sa biyayang sapat na ito, at maaring hindi mo pa talaga maalala kung naranasan mo ito. Biyayang siyang nagbibigay ng lakas na pagdaanan ng anumang pagsubok sa buhay, even joyfully. Kaibigan, ang biyaya po na yan ay available lamang kay Kristo. Si Kristo na siyang epitome, embodiment ng biyaya. Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. It's available para sa iyo, kapatid. O kaibigan, isuko mo ang iyong buhay sa Kanya at mararanasan mo rin ang biyayang nakapagliligtas at nagbibigay lakas para mamuhay bilang anak niya. Luwalhati po sa ating nag-iisang Diyos at tagapagligtas, ang Panginoong Hesus.
Magpasalamat po tayo sa Panginoon sa mabuting kaloob ng biyaya at pagpapakumbaba na dumarating sa atin sa pamamagitan ng ating pagdurusa. At inaasahan natin ang araw na hindi na tayo magdurusa pa sa kaluwalhatian ng langit. Pero sa ngayon, naway magdusa tayo sa anumang pagdadalisay na kailangan natin upang ang kaluwalhatian ni Kristo ay mahayag sa pamamagitan natin sa mundong ito upang ang kanyang kapangyarihan makapagligtas ay maipakita natin sa iba. Tayo po ay tumayo para sa ating pong closing song. Aking bato at manunubos, pinakadakilang kong yaman. O Diyos, wala kang ang katulad, tunay na gaya'y ikaw lamang. Yung biyaya'y walang singlali, yung pagsintay lampas langit, katotohanan mo ay tulong, buting di ko maipagpapalit. Aking bato at manunubos, tanggulan ang lubhang matibay. Aking tapat kang siyang sandata at pananalang sa kaaway. Aking awit pagkatatakot, aking pag-asa sa lumbay, aking galak kung may pagsubok, katapatan ay aking kanlungan. Aking bato at manunubos, niligtas mo nasirang buhay ko. Aking sala ay iyong binata, sa halip ko ikayamatan. At iyong ginaping kamatayan, kapos ko ay iyong ilagot. At iyong ginaping kamatayan, kapos ko ay hindi lagot. Nawa buhay at ibig, aking panalangin ko. Nawa nga lang walwalhatiin ko. Ilang mga paalala po sa ating church life this week.
Una, ang ating pong PDF 242 weekly, ang ating pong midweek Bible study. Ito po ay ngayong Huwebes, Nobyembre 13, sa ganap na ikapito ng gabi. Dito po yan sa GFC Center. Ang topic po natin, personal eschatology. So, tatalakayin po dito yung kamatayan and intermediate state, resurrection, hell, and heaven. Kalawa naman po, Golden Ladies. Okay? Bible study, yan po ay sa Biyernes, November 14, sa ganap na 1 p.m. Dito pa rin po sa GFC Center. And next, Women of Grace. Ito po ay ngayong Sabado, November 15 naman po, ika-siyam ng umaga. Again, dito po sa GFC Center. Ito po ang huling session para po sa taong ito, so don't miss it. Topic, fix your eyes on Jesus, the true joy of Christmas. Yan, Pasko na eh. So, imbitahan po natin ang ating mga babaeng kapamilya at kaibigan. And then, prayer group on Saturday din po. Ito naman po ay ganap na ika-4 ng hapon. Dito pa rin sa GFC Center. Dito po yan, hindi yan yung Zoom. So, bukas po ito para sa lahat naman po ng GFC members. Yan. And then, fifthly, Lessons and Carols 2025. Merry Christmas! Kaya lang ito yung turn in the flesh ko ngayon kasi in English po ito. Tagalogin natin. Officially open na po ang Lessons and Carols. So, ito po yung ating Christmas Eve service, no? Just like last year, yung December 24 po. Ito po ay paghahayag ng istorya ng pagtutubos at pagparito ng ating manunubos sa siyam na mga passages sa Biblia at ganoon na rin mga awitin. Yan. So, outside the music team, maliban po sa kanila, ay participation po, welcome din po sa Lessons and Carols para po sa mga GFC members. Yan. At sa mga bata na edad hanggang 12 years old. So, maaari po kayong mag-register sa reception table po natin sa likod at maaari ding magtanong. So, binibigyang diin lang po ni Ate Tiffany, na kapag tayo po ay nag-commit po doon sa choir, ay kailangan po, non-negotiable daw to, kailangan umattend ng 2 or 3 Sundays ng rehearsals. Kapag na-miss out nyo po yung isa doon, manlilibre po kayo ng... So, if you'd like to join, please, na lang po, pakisabi na lang po doon sa likod mamaya. At meron din po itong audition. Yan. So again, please, sa likod na lang po sa table. As for the Lessons and Carols service itself, so hinihimok naman po natin ang mga members, GFC members, na pagplanuhan po ito, 4 p.m. Yan, 4 p.m. po ito ng December 24. So muli, may registration na po tayo dyan sa likod. At dapat pong mag-register, hindi po pwede. Kasi pagka hindi po naka-register doon, maaaring mawalan po kayo ng upuan. So please po, paki-fix your schedules at please register. Meron lang po tayo 245 seats dito po sa GFC Center. So it's really limited. And lastly, bago ko po makalimutan, ay wala po muna tayong breakout group sessions po ngayon after this service dahil po sa bagyo. Okay? So tayo po ay manalangin sa ating pong pagwawakas. Panginoon, tunay nga pong ikaw ay nakakasaklaw sa lahat at lahat ng bagay ikaw po ang nagtatakda. Salamat sa katotohanan po na ito na aming mapangahawakan, Panginoon, sa gitna lalo na ng mga mahihirap na sitwasyon, sa mga
pagsubok na pinahihintulutan niyo pong dumaan sa aming buhay para din po naman sa aming pagbabanal. Tulungan niyo nga po kami, Panginoon, na umasa sa iyo lamang, sa iyong grasya, sa iyo pong biyaya. Patuloy, Panginoon, na makita ang kapangyarihan mo sa amin, Panginoong mga buhay, sa amin lalo na mga kahinaan. At ikaw lamang ang maitaas at maluwalhati. Panginoon, yan po nawa ang aming maranasan sa mga susunod na mga araw kung saan man kami magpunta sa mga aming pong workplace, sa school, sa bahay. Sino mang makasalamuha po namin, maluwalhati ka nga po at makita ang iyong kapangyarihan na gumagalaw at kumikilos sa aming pong mga buhay. At yan po nawa ay aming magawa, Panginoon, ngayon at hanggang sa ikaw ay dumating nga po, Panginoon, sapagkat yan ang aming pinaka-aasam-asam. Yan nga po ang aming dalangin, Ama, sa sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Biyaya at kapayapaan po sa ating lahat.